nung kapatid. Bata pa lamang kami. Ang haba ng kwento niya. Bata pa lamang daw sila ay gumagamit na ang kanyang kapatid. Hindi kayo, hindi ako, hindi yung lukaret ang may personalidad. Pasinungalingan niya. Bakit? Bata pa daw sila eh. Nakita niya eh. Naranasan niya kung ano ang buhay ng kanyang kapatid. Kanya lalong lumalakas. Nakakabingi na ang panawagang sumailalim sa open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Like and share, like for more, like and share and subscribe sa hindi nakasubscribe. Ano pa mang moral at legal ascendancy ang tanggapan ng Pangulo. Kung kaya palakas ng palakas ang sigaw ng sambayanang Pilipino, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At habang lumalakas ang sigaw na yan, lumalakas din ang nerbiyos ng mga alyansa na once upon a time ay hindi natin naisip na magsasama-sama, na ngayon ay isang organisado, well-oiled at well-funded machinery discrediting no less than the office of the Vice President, discrediting Inday Sara Duterte. Ito yung tinatawag na mga dilaw na dilaw. May tunay na dilaw. Ito yung mga nakipaglaban nung panahon ng martial law. At meron pa rin iilan na lamang sila. Subalit, hina-hijack ng mga hilaw na dilaw ang tunay na naratibo ng mga tunay na dilaw. Ang tunay na dilaw ay nakipaglaban para sa ating demokrasya. Like and share po, At ang bunga niyan ay ang pagpapatalsik sa Marcos Sr. Administration. At ang bunga niyan ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag ng mga tunay na dilaw na Cory Aquino Constitution, the 1987 Constitution. Sa mga tunay na dilaw, yan ay sagrado. Subalit sa mga hilaw na dilaw, sa mga makakaliwang grupo, sa mga nakamping, at sa mga bago Pilipinas na alyansa, sasagasaan nila, ipapasura nila, kahit sunugin pa nila ang ating saligang batas, huwag lamang matupad yung malinaw na garansya dyan pagdating sa constitutional succession. Yan ang puwersa nagsasama-sama ngayon. Alam naman natin lahat sa bulwagang ito na yung pagsasamang yan, yung pagsisiping na yan, ay pansamantala lamang. Tinitiis nila ang kanilang samsam, ang kanilang baho, ang kanilang kasamang amoy upang mayugakan, ibasura at wasabi ang Cory Constitution, ang ating saligang batas. Handa nilang isang tabi yan. Handa nilang isang tabi ang diwa ng ating demokrasya upang isulong ang iligal na layunin at hangarin na pigilan at huwag maging Pangulo si Inday Sara Duterte, maging ito man ay sa pamamagitan ng isang tapat at malinis na halalan o di kaya sa pamamagitan ng constitutional succession. Pati ang ilang elemento sa loob ng simbahang Katoliko nakakapingin ng inyong katahimikan. Lantaran na ang issue ng korupsyon. Lantaran na at muling-muling ang issue ng drug addiction. Ang drug addiction ay hindi lamang krimen. Ito'y isang brain disorder. Sakit sa pag-iisip na naglalagay ng maraming katanungan
kung tama pa ba ang disposisyon at desisyon ng taong muling pinaratangan at pagbibigay ng testimonya mismo ng kanyang kapatid na siya ay mayroong problema sa drug addiction. Hindi po simpleng bagay ang usapin niya. Bakit? Nakasaad sa ating saligang batas, Article 3, Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Hindi ba public concern ang katanungan kung drug addict ba ang Pangulo o hindi? Hindi ito pwedeng sagutin sa pamamagitan lamang ng isang ising aso o kaya pahayag ng lugaret sa palasyo. Ang tugon dito, hair follicle drug test para matuldukan ang isyong ito. Ito yung paulit-ulit na isinisigaw ng mamamayang Pilipino. At inutong natin dyan sa Article 3, Section 7. Dalhin ko kayo sa Article 7, Section 12. Ito ay mahalaga. Nakasaad sa Article 7, Section 12. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Again, drug addiction is considered both a complex brain disorder and mental illness. Ano ang lagay ng kalusugan ng Pangulo? May katotohanan ba ang naging testimonya ng kanyang sariling kapatid, nakakatandang kapatid, ng kanyang manang na kanyang ate, na siya ay may problema sa drug addiction? Dapat ba natin paniwalaan na walang basihan ang naging testimonya ng kanyang kapatid? Kamusta ang kanyang mental health? Nasa tamang kaisipan pa ba ang Pangulo? At dapat bang pagtiwalaan ang kanyang mga desisyon, disposisyon at pahayag? Again, these are all legitimate issues and questions that must be answered because we, the Filipino people, Thank you, sis. are the sovereign power, and as the sovereign power, we have the right to ask, we have the right to an official reply, and we have the right to information on matters of public concern, especially on matters of the state of health of the President. Kaya ho natin ginabanggit ito sapagkat ang dami na rin usapin patungkol sa ating independent foreign policy. Kasi nga ho, ang drug addiction ay isang problema sa pag-iisip, mental health issue. Kaninong foreign policy ba ang ating isinusulong? Foreign policy ba at interes ba ng Pilipino o ng ating mga banyagang aliado? Article 18, Section 25, malinaw, bawal ang anumang base militar, bawal ang anumang tropang militar, bawal ang anumang gamit at pasilidad ng militar sa kahit kasaang sulok ng ating bansa. Sa ating pagkakaalam, mayroon siyang na deklarado EDCA-CITES. Yung deklarado, yung hindi deklarado. Ito ay paglawag sa ating saligang batas. Bakit ito hinahayaan? Again, I bring this up to you in relation to the health, especially the mental health of the Commander-in-Chief and his seemingly aggressive stance and war rhetorics against China. Instead of exploring a diplomatic means to diffuse
and de-escalate the tension in the South China Sea. Tila sinisilaban pa niya. How is his state of health? Is he mentally ill and unfit to Nagalaw. continue Bakit nagalaw? discharging the mandate of the office of the President? Iiwan ko sa inyo ang katanungang yan. Is he mentally ill and unfit to serve as the Commander-in-Chief? Kaya ko tinatanong yan sa inyo sapagkat sa kabila ng pagsusulong ng mga hilaw na dilaw ng mga kaliwang grupo ng mga katamping ng ilang elemento sa simbahan Katoliko, hindi pwedeng ibasura ang provision ng Article 7, Section 8 na aking babasahin. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve. Iiwan ko sa inyo ang mga katanungang iyan at iiwan ko sa inyo ang mga provision yan ng ating saligang batas upang huwag tayong lumayag, mayurakan, tapakan, ibasura at sunugin ng mga grupong ito ang ating saligang batas. And this, ladies and gentlemen, is how I view from where I see our current national situation.